Signal number 1 is up over some parts of the country due to Tropical Depression Wilma. Let's get the latest on that with Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon po. Si Lourdes Vera po at si Denise. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Ma'am Denise and Sir Lord, sa lahat po ng ating mga tigapakinig. Opo. And yes po, yung latest po natin ay estimated around 625 kilometers na nga itong si Tropical Depression Wilma dito sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Naging isang ganap na bagyo nga to kaninang alas 8 ng umaga. At sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy nga yung kumikilos, pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung radius nga nitong bagyo ay umaabot hanggang 200 kilometers mula sa sentro niya. At base nga sa nakikita nating senaryo, maaari nga na Biyernes o kaya naman Sabado, magla-landfall na nga ito or kumbaga bukas na nga hanggang Sabado, magla-landfall na nga yan dito sa may Eastern Visayas at Caraga. Inaasahan nga natin na tatahakin nito ang kapuluan ng Visayas at maaari nga makalampas na dito sa may Visayas pagsapit ng Lunes. At pagkatapos niyan, nandiyan na naman yung posibilidad ng another landfall na naman dito sa may northern parts ng Palawan at maaari nang makarating ng West Philippine Sea pagsapit ng Martes. Sa nakikita nga din natin ay patuloy itong mananatili sa kategoryang Tropical Depression habang binabaybay ang kapuluan ng Pilipinas. At nananatili pa rin nga nakataas ang wind signal number 1 dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte at sa may Mindanao, sa may Surigao del Norte including Siargao at Bukas Grande Islands at sa may Dinagat Islands. Ma'am Charmaine, okay, so tropical depression maintained yung ganyang yung lakas niya. Or, Yes po. pero kamusta naman ang ulan na dadalihin po nito? Yes po, no? Sa nakikita nga natin, mas babantayan nga natin yung mga paulan na dala nito kasi ngayon pa lang, may mga nakikita na tayong malalakas na mga pag-ulan sa silangang bahagi nga ng Visayas. At sa mga susunod nga na araw, or possibly nga kahit mamayang hapon, malaking bahagi na agad ng Visayas ang itinaas na natin sa under weather advisory at asahan natin na magtutuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na 2 araw dahil nga sa pagtahak na nga nitong si Bagyong Wilma. At bukod nga dyan, andyan nga yung posibilidad na yung shear line maaaring magpadagdag sa mga areas na may mga makakaranas na mga kalat-kalat na mga pag-ulan or malalakas na mga pag-ulan dyan nga sa may parte ng Bicol region. So, specifically sa may parte ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at maaari din yang mas dumami pa. At sa mga susunod na araw, maaaring umabot yung epekto ng shear line hanggang dito sa may parte ng Quezon. So, kahit yung track niya, sasabihin ko sana, Ma'am Wilma, Ma'am Charmaine, ay halos isang dire-diretso lang, yung kanyang track. Kumbaga, kung sa guhit lang ay hindi siya tatama sa anumang bahagi ng Mindanao, sa Palawan, dadaan siya, pero yung Luzon mainland ay halos hindi talaga tatama, kumbaga, makakaapekto pa rin yung pag-ulan nito doon sa mga as far as Bicol at Northern Mindanao din po. Yes po, tama po kayo sir, no? Kasi medyo hanggang Sabado po, nakikitaan natin na medyo pababa yung pagkilos niya. Kakanluran na lang yan kapag nandito na sa may parte ng Kibisayan. So medyo malayo-layo dito sa may mainland Luzon, tama po kayo. However, yung mga paulan nga niya, yung binabantayan natin, no? Kasi yung mga cases na ganito, lalong-lalo na kung meron tayong shear line tapos kakabit nga yan sa may bagyo, expect na po natin napakadelikado ng mga paulan po na dadalhin yan. So, wag magpaka-kampante. Hindi, porque Yes po, signal, kahit sabihin lang yes, na. opo. Kasi marami tayong mga kababayan na baka mag-relax lang pag ganyan, ha? Alright, ma'am, maraming salamat po sa oras po ninyong Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Yes, Thank you, Ma'am maraming Charmaine. salamat.